kawaran, nakita sa aking mga mata, nasambit sa aking mga bibig. Hallelujah, nakita Lord sa aking mga mata Lord na hindi kaaya-aya. Linisin mo po ako Panginoon, gawin mo po akong karapat-dapat sa oras nito na magbahagi ng inyong mga salita o Lord Jesus. Hallelujah. Gamitin mo lamang po ako ayon sa inyong kalooban o Lord Jesus. At huwag mong hayaan Panginoon, hallelujah, na ang sasalitain ko ay sa akin lang bagkus Panginoon, ikaw po ang magamit sa aking bibig sa oras nito. Maging man ang amo ko, hindi nila ako maidisturbo Lord God. Ikaw ang Diyos, maghahipo sa kanilang mga puso Lord, na hindi muna nila ako tawagin Panginoon. Lord, let your will be done. Gawain mo po ito Lord, kaya gawin mo lang po akong instrumento upang ipakain ang inyong mga salita. Hallelujah sa oras na ito Lord God. Hallelujah, dahil ikaw ang Diyos. Hallelujah, na taga turo sa amin Panginoon, like kay Moises Panginoon, sabi mo na ibuka mo lang ang kanyang bibig at ikaw po ang magsalita. Kaya Lord Jesus, hallelujah sa oras na ito Lord God, gamitin mo lamang po ang aking bibig Panginoon, upang sa ganun, O Lord God, hallelujah, ay magsalita po ako ayon sa inyong kalooban. Kaya salamat Lord, ngayon pa lamang we claim victory and we claim and revival. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon mga kapatid. Malinaw ba ang aking boses dyan mga kapatid dahil wala naman akong headset? Mag-thumbs up po kayo. Amen. Salamat po, no? Praise God. Hallelujah. At salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Alam ko pong malalim na po itong mga kasamahan ko dito, no? Lalo na to, basta kung titingnan ko mga kapatid, talagang kinakabahan ako ba? Hallelujah, praise God. Dahil alam naman natin na sino lang naman tayo, di ba? Praise God, hallelujah. Mayroon po muna akong tanong bago tayo dadako sa ating topic. Ang topic for today, mga kapatid, amen. Praise God, hallelujah. Ang topic natin ay a steward of pain, mga kapatid. No? Steward of pain, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Steward of pain. Praise the Lord. Kung, kung tatanggapin ba natin yung maging steward ba tayo sa pain, mga kapatid? Kung isipin natin ang steward ay tayo po yung sabihin natin mga kapatid, steward, tagapagmahala. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito, sa ating topic mga kapatid, sabi dito, steward of pain, tinatawag na steward muna, no? Ano ang steward of pain? Dito muna tayo sa steward mga kapatid, katiwala, tagapagmahala ng hindi mo pag-aari. Ibig sabihin mga kapatid, amen, ang steward ay hindi pala natin pag-aari. Pinagkatiwalaan lang tayo, tagapagmahala, pero hindi natin pag-aari. Amen. Praise the Lord. And then dito na naman tayo sa pain mga kapatid. Ang sakit, pagsubok, hindi natin control ito. Pero pwede nating i-manage. Amen. Para sa ika-glorify ng ating Panginoon. Ang context ng tinatawag mga kapatid na steward or si Paul, humingi siya ng 3 times na tanggalin yung thorn in the flesh, di ba? Pero ang sagot ni Lord, my grace is sufficient for you. Amen. Hallelujah. My grace is sufficient for you. Praise the Lord. Sabihin mo sa iyong sarili, sa ating mga kaibigan, amen, na your grace is sufficient. Yung sakit na maranasan natin mga kapatid, amen, ay sapat na, no? Sapat na yung pagpapala, sapat na yung kahinaan kasi natin, yan ay gagamitin sa ating Panginoon, mga kapatid, para tayo'y mayroon tayong mga testimony. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung meron dito, kung meron mga kapatid, meron ngayon dito sa atin meron dito sa atin ngayon na may sakit, may problema, may tinik sa buhay, ilang beses na nating hinihiling na Lord, pagalingin mo na. Lord, ganito na. Minsan ginawa na nating, inuutusan na natin ang Panginoon, no, mga kapatid. Kung merong gustong sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa, mga kapatid. Amen? Yan din ang sinabi ni Apostol Paul, yung ginamit niya ng powerful na yung thorn in the flesh din, 3 beses nga niyang, tingnan natin mga kapatid, 3 beses siyang nanalangin na tanggalin ni Lord. Pero alam nyo, ang sagot niya, ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for you.
for my, for my power is made perfect in weaknesses. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang ating pag-usapan is steward of pain, mga kapatid. Paano tayo magiging mabuting katiwala ng sakit na pinaghintulot ni Lord sa buhay natin? Paano ba tayo, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Paano ba natin mapagkatiwalaan pag may sakit tayo? Kaya pa ba nating maglingkod sa Diyos? Pag may pinagdaanan tayo, kaya pa ba natin, hallelujah, magsabi ng praise the Lord? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kailangan natin, mga kapatid, doon natin natutunan pag tayo po, mga kapatid, ay tinanggap natin yung sakit. Amen. Kaya ang topic natin is the word of pain, hindi tayo biktima ng pain. Amen. Tayo ay katiwala. Amen. Tayo ay katiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Kung magsabi tayo victim, bakit ako, Lord? Hindi ko na kaya. Amen. Sabi ng Panginoon, steward, Lord, anong gusto mong gawin ko? Ang totoo na steward ng Panginoon, pag nagkaroon tayo ng sakit, ito ang gagawin natin. Maging steward tayo at sabihin natin, Lord, anong gusto mong gawin ko dito sa pina ito? Hindi tayo magtatanong at sabihin natin, bakit ako, Lord? Ang dami namang pwede dyan na bigyan mo ng sakit ng ganito, problema, bakit ako pa? Yan po ang mga tao na hindi nila kilala ang Diyos. Yan pong mga sinasabi sa mga tao na walang kakilala or hindi nila kilala ang Panginoon. Pero tayo na steward ng ating Panginoon, dahil tayo ay steward ng ating Panginoon, ang sasabihin natin pag mayroong mga sakit, anong gagawin natin? Lord, anong gusto mong gawin ko dito sa pina ito? Amen? Hallelujah. Si Apostol Paul pinili na maging steward ah, kaya hindi inalis ng Panginoon yung sakit or tinik niya, mga kapatid. No, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa ating mga buhay, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, praise the Lord, hindi mawala yung sakit. Huwag nating ipagpanalangin, Lord, wala na yung sakit. Walain mo yung sakit, Lord. Ayoko nito. Praise the Lord. Paano po ba tayo magkaroon ng testimony sa buhay natin kung hindi tayo tatanggap ng mga sakit, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Dito po, mga kapatid, tatlong bagay po na dapat tandaan bilang steward of pain. Okay. Tatlong bagay, mga kapatid, na dapat nating tandaan, mga kapatid. Amen? Tatlong bagay na dapat tandaan bilang steward of pain. Amen. Number one, pain has a purpose. Okay. Ang sakit, mga kapatid, ay merong purpose. May dahilan ang sakit. Amen? Sabi nga sa verse chapter sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 12 verse 7, ang sabi dito, mga kapatid, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis, dahil sa kadakilaan ng pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik na laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo. Okay, ano po daw ang purpose, mga kapatid? Or bakit ang isang tao or bakit si Apostol Paul, mga kapatid, nakaranas siya ng pain, mga kapatid? Amen? Dahil ayaw ng Diyos na siya po'y mapaglalo, maging labis. Ayaw ng Diyos maging boast. Ayaw ng Diyos maging hambog. Ayaw ng Diyos maging pride. Kaya, mga kapatid, mayroong sakit. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Para hindi magmataas si Apostol Paul. Ang katotohanan, ginagamit ni Lord ang pin para ilapit tayo sa Kanya. Hindi para sirain tayo, mga kapatid. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Ginagamit ng Panginoon ang pin doon kay Apostol Paul para mas lalo si Paul, mga kapatid, na lumapit sa ating Panginoon. Imbis na magtanong tayo, hallelujah, Lord, bakit ako? Tanungin natin ang ating Panginoon, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Anong gusto mo na kaya ko, Lord? Kasi itong sakit na ito, mayroon kang itinuturo eh. Hindi tayo iyak-iyak, Lord, bakit ang dami naman pwede dyan ganito nga mga sakit o problema, bakit ako pa?
Dati mga kapatid, bilang hindi pa ako talaga malalim sa pananampalataya, talagang nagtatanong ako, "Lord, bakit ako pa? Bakit ang pamilya ko pa'y nasira?" 'Di ba? Pero ngayon nalaman ko mga kapatid, hallelujah, kaya 'pag every time makaranas tayo mga kapatid ng sakit, ang masasabi ko, "Lord, anong gusto mong ituro sa akin?" Amen? Anong gusto mong ituro sa akin? Praise the Lord. O baka nawala na akong devotion sa'yo, o baka hindi na ako nakapag-devotion or nakapag-pray, o ano bang kulang, o hindi ko na nagampanan ang aking mga schedule. Yes, isa din ako niyan mga kapatid, no? Marami po akong schedule na hindi ko na talaga nagampanan, kaya nakaranas ako na, iwan ko mga kapatid, masakit yung puso ko, parang gusto ko nang sabihin sa amo ko ba kasi hindi na ako makahinga talaga mga kapatid, pero pag once kahapon, hindi man ako, para akong mamamatay mga kapatid, sa totoo lang. Yung feeling ko na, ano ba 'to, parang hindi na ako makahinga, parang mayroong nagbabag sa akong, wala ng hininga ba, parang yung heart ko hindi na nagpitik mga kapatid. Yun talaga yung feeling ko na meron akong problema, na yung problema ko lang naman yung hindi ko magampanan, parang ang bigat sa akin mga kapatid. Pero nung nagamit ako doon sa isang gawain, parang ang gaan na ng pakiramdam ko mga kapatid. Lord, ito ba talaga ang gusto mo sa akin? Amen. Hallelujah. Kaya ang mga bagay na ito mga kapatid, ay merong purpose ang Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya kung tayo po yung magtanong, imbes na magtanong tayo, pag may sakit tayo, ang tanungin natin, Lord, ano po ba ang inyong itinuturo sa akin? Amen? Pangalawa, mga kapatid, bakit bagay na dapat tandaan bilang steward o pin? Una, pain has a purpose. Amen? May dahilan ang sakit. Hallelujah. At pangalawa, mga kapatid, grace is greater than pain, mga kapatid. Mas malakas ang biyaya kaysa sakit, mga kapatid. Sabi ni Apostol Paul, hallelujah, or sa ating Panginoon, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, mga kapatid, at siya ay nagsabi sa akin, ang Panginoon ang nagsabi nito, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong mga papuri o mga mapuri na may malaking galak sa aking kahinaay upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang katotohanan na tinuturo dito mga kapatid, hindi pinangako ni Lord na walang sakit, pero pinangako niya mga kapatid na sapat na ang biyaya niya. Amen? Sapat na yung biyaya. Amen? Praise the Lord. Kung isipin natin mga kapatid, marami ngayon na binigyan ng Panginoon ng mga blessing. Pero hindi pa rin sila kontento. Naghanap pa rin mga kapatid, hindi pa rin masaya. Hallelujah. Hindi nila alam kung paano ba nila i-appreciate yung mga blessing ng Panginoon. Pero tayo, hallelujah, sa kahirapan man mga kapatid, sa pain man o anumang pain na meron sa atin mga kapatid, praise the Lord, hindi tinatanggal yung tinik. Pero binigyan niya ng lakas para tiisin na. Amen? Hindi binibigyan yung si Apostol Paul mga kapatid. Hallelujah, hindi niya, pero binigyan siya ng lakas ng Diyos. Kaya ano pong application doon? Sa oras na may sakit, hanapin natin yung grace ni Lord. Hindi yung skip. Mag-skip na lang ako dyan. Amen? Dahil may problema ako ngayon, mag-skip na lang ako sa calling ng Diyos. Hallelujah. Dahil may problema ako, hindi na lang ako pupunta sa National Women's Day. Amen po ba mga kapatid, kung sa physical na church tayo? Hallelujah. Ang tao mga kapatid, minsan nakatingin tayo dun sa weaknesses Pero hindi natin nakikita na yung may power pala ang Diyos. My grace is sufficient for you. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pag tayo nakaranas mga kapatid, be a, steward of pain. Amen? Steward of pain, tinatawag mga kapatid na pinagkatiwalaan ta, pero hindi talaga yan sa atin. Hindi yan pag-aari natin na pain yan mga kapatid. Hallelujah. Minamanage lang ng Panginoon. Hallelujah. Kay Apostol Paul mga kapatid, para hindi siya maging malalo.
o palalo mga kapatid. Hindi siya magiging magmataas katulad din po sa atin. Kaya meron pong mga sakit, mayroong mga pin na mga processing sa buhay natin na minsan nang makapagtanong tayo na bakit ako? Amen? Dahil processing ba nga, hallelujah, kung tumaas na ang ranggo natin, nandoon pa rin yung humble, nandoon pa rin yung not my will Lord, but you will be done. Amen? Hallelujah. Dito ko nagpagtanto mga kapatid, bakit kaya merong mga suffering ang mga lingkod ng Diyos? Pero para sa akin, ang gaan-gaan lang mga kapatid, no? Dahil alam natin na nasa Diyos tayo mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid, hallelujah, bagay na dapat tandaan bilang steward, mga kapatid. Pangatlo, power is perfected in weaknesses, no? Sa kahinaan ng hayag ang lakas niya, mga kapatid. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10. Ang sabi dito mga kapatid, sa 9, sabi dito mga kapatid, sa 10 po tayo, kaya't ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo sapagkat pag ako'y mahina, ako'y may malakas. Amen po ba? When I'm weak, then I'm strong. Hallelujah, sabi ni Apostol Paul, mga kapatid. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon kung tayo'y dumadaan sa mga sakit, processing, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi niya mga kapatid, hallelujah, number 3 mga kapatid, tatlong bagay na dapat nating tandaan because power is perfected in weaknesses. Amen? Sa kahinaan, naghayag ang lakas niya mga kapatid. Ang katotohanan, pag inamin natin na mahina tayo mga kapatid, doon kikilos yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Hello? Doon, hallelujah, doon mga kapatid, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pag tayo pala mahina mga kapatid, hallelujah, magtaka ka na lang na overcome ko yun. Pero titingnan mo parang hindi ko kaya. Pero dahil, hallelujah, inaamin natin sa Diyos, inaamin natin, Lord, ito yung kahinaan ko, Lord. Pero nagtaka ka na lang na overcome natin. Dahil kumikilos yung kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano pong application doon? Huwag itago yung pen. Bakit itatago natin? I-surrender kay Lord, i-surrender natin sa ating Panginoon para gamitin niya for His glory, mga kapatid. Pag isurrender natin yung sakit, hallelujah, ang Diyos, mga kapatid, gagamitin niya para sa kanyang kapurihan, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sa tuwing tayo mga kapatid, nakakaranas tayo ng pain, rejection mga kapatid, lagi nating tandaan na mayroong itinuturo ang Diyos dito. Amen? Hallelujah. Pain has a purpose. Ang purpose may dahilan. Hallelujah. Praise the Lord. Katulad sa isang palayok mga kapatid, praise the Lord. Yung palayok na apoy or palayok mga kapatid, hindi yan mabubuo ang palayok kung hindi dadaan sa matinding init ng pugon. Amen po ba? Sa labas parang sinisira, pero sa totoo ginagawa pala para maging matibay. Ganyan din tayo kay Lord mga kapatid. Yung pinagdaanan mo ngayon, pinagdaanan natin ngayon, hindi para durugin ka, mga kapatid. Yan yung pugon ni Lord para patibayin tayo at magamit tayo sa pinakamalaki, mga kapatid, na hinahanda ng Diyos. Sabi niya sa Isaiah 48 verse 10, I have refined you, true, not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Hallelujah. Basahin natin mga kapatid, anong sabi dito sa Isaiah chapter 48 verse 10 mga kapatid. Hallelujah. Girefine tayo mga kapatid. Kaya every time na mga church o mga Kristiyano na mayroong mga pagsubok, mga pain, mga kapatid, ibig lang sabihin, hallelujah, na ni-refine tayo. Kasi kung titingnan natin, higit pa tayo sa mga gold eh.
na ang gold ngayon ang mahal-mahal, pero mas mahal pa tayo kaysa gold na yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, Tagalog po. Hallelujah. Isaiah 48, praise God. Isaiah 48 mga kapatid, verse 10. Ang sabi niya dito, hallelujah. Narito dalisayin kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Praise the Lord, hallelujah. Sino ba dito sa atin, mga kapatid, nakaranas? Hallelujah. Nakaranas tayong lahat. Aminin man natin o hindi mga kapatid, tayong lahat nakakaranas mga kapatid. Yung processing ko, yung amo ko ay ginagamit mga kapatid. Pero minsan, nireview ko na sa isip ko lang, Jesus name, bakit ginamit tong amo ko eh? Palagi na lang akong binantayan. Pero sabi ko, Lord, your grace is sufficient. Hallelujah. Mas malakas yung grace mo sa akin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yung illustration mga kapatid sa ating number 2 na punto, grace is greater than pain mga kapatid. Mas malakas ang biyaya. Ano yung illustration? Yung barko or bagyo, isang barko mga kapatid na sa gitna ng bagyo. Hindi sinasabi ng kapitan na alis ko yung bagyo na yon. Ang ginagawa ng kapitan mga kapatid, pinapalakas niya yung makina at binigyan ng sapat na gasolina para malagpasan yung bagyo. Amen? Hallelujah! Sino ba dito ang kapitana sa isang barko mga kapatid? Ganyan din ang ating Panginoon. Hindi laging inaalis yung bagyo sa buhay natin, pero sinugurado niya mga kapatid na sapat na yung grease or yung gasolina mga kapatid. Hallelujah! Na para tayo makatawid. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Paul, may grace. Ang sabi ng Panginoon kay Apostol Paul, my grace is sufficient. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil ang ating gusto mga kapatid, pupunta tayo sa langit, tapos pag may problema tayo, manghina na rin yung ating spiritual na pananampalataya. Wag nawa mangyari mga kapatid. Hallelujah. Pag nasa gitna na tayo ng sakit mga kapatid, wag tayong mag-pray lang na, Lord, alisin mo to. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mag-pray tayo mga kapatid na, Lord, dagdagan mo yung grace mo sa akin. Dagdagan mo yung pananampalataya ko sa iyo. Kung ito man ay naranasan ko ngayon, mayroon kang itinuturo na mas malaki pa dito. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pag tayong lahat ay nakakaranas man ng mga pagsubok, normal na lang talaga yan sa atin. Kaya sa panahon ngayon, masaya na tayo. Ay, nakakaranas ako niyan kasi alam ng Diyos na palakasin niya ako. Kaya hindi tayo magiging stress. Amen po ba? Yung illustration natin sa number 3 mga kapatid, the power is perfected in weaknesses. Ang sabi doon, ang kahinaan naghayag ng lakas niya. Isang illustration mga kapatid, yung sirang baso, tinatawag mga kapatid na sirang baso, may crack, pero tingnan mo sa dilim mga kapatid, pangit. Pero pag nilagyan mo yan ng kandila sa loob, sino ba dito mga kapatid? Kandila sa loob, ilagay mo doon. Hallelujah, magliwanag yan dahil sa basag. Pero tayo mga kapatid, ulitin ko yung ating illustration. Hallelujah, in-illustrate ko po yung tinatawag mga kapatid na baso na may crack at butas yan mga kapatid. Kung tingnan mo sa dilim, parang pangit. Pero pag yan nilagyan mo ng kandila sa loob mga kapatid, nag-ilaw na yon. Sino ba ditong naglagay ng baso na mga crack mga kapatid, nilagyan ng kandila at ang loob, yung liwanag lumabas sa mga bitak mga kapatid. Mas nakita yung liwanag dahil sa basag. Tayo, ginahalin tulad tayo sa baso. Yung mga sugat, yung mga pin, yung mga kahinaan natin, yun ang mga crack kung saan lumalabas yung liwanag ni Kristo mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Paul, I will boast in my weaknesses kasi doon mas makita niya ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, praise the Lord, bilang tayo mga lingkod ng Diyos, piliin pa rin nating mag-serve sa Panginoon kung mayroon man tayong mga pinagdaanan. Amen? Piliin pa rin nating maging tapat sa Diyos. Amen? Piliin pa rin nating anong tawag ito? Piliin pa rin natin mga kapatid, matakot tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa kanyang kalooban mga kapatid.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the God. Kaya sa buhay natin, bilang isang mananampalataya, hindi po talaga yan mawawala yung mga pain, mga kapatid. Bilang illustration natin, mga kapatid, marami po sa atin dito, maraming mga taong nakaranas, mga kapatid, ng mga sakit. Una, pinakamabigat na sakit. Alam nyo ba kung ano ang pinakamabigat na problema? Na parang halos na tayo, mga kapatid, na wala na tayong gana? Ano mga kapatid? Hallelujah. Unang-una, mga kapatid, pamilya. Praise the Lord. Kasi kung pira, makita lang eh. Ang pinakamasakit na problema, mga kapatid, yung isang taong naghingalo na doon sa ospital. Wala na silang kunan ng pera ba? Yun ang masabi mo na lang doon na, hallelujah, mas importante pala ang buhay ng isang tao kaysa pera. Anong gagawin mo sa pera? Yes, may millions ka. Pero yung buhay mo naman ay naghingalo doon sa ospital. Hindi mo ma-enjoy. Kaya mas mabuti na Lord, kung ano lang ang ibigay mo sa akin, basta maganda lang yung pangatawan namin, malusog kami, magawa namin ang kalooban mo. Praise God, hallelujah. Kaya sa ating mga buhay, mga kapatid, lahat tayo steward of pain, mga kapatid. Ang tandaan natin, steward lang to. Hindi to lagi sa akin. Ginamit lang to ng Diyos kasi mayroon siyang itinuturo sa akin. Processing kasi, mga kapatid eh. Sa isang mga illustration, mga kapatid, sa mga example na lang natin. Hallelujah. Si Apostol Paul, yung tour niya ay gusto niyang in the flesh, yung gusto niya, mga kapatid, sabi ni Paul, ang pin niya yung may tinik sa laman. Kaya humingi siya sa ating Panginoon na 3 times, alisin mo. Paano siya naging steward? Hallelujah. Paano naging steward si Apostol Paul? Hindi inalis ni Lord yung, pero ginagamit ni Paul yung kahinaan niya para maboost sa grace ni Lord. Amen? Kaya tingnan niyo si Apostol Paul, mga kapatid. 13 books ng New Testament habang may sakit at nasa kulungan siya. 'Di ba? Hallelujah. Ang pin ni Apostol Paul, ang pin mo or ang pin ko, ang pin natin, pwedeng maging platform ng grace ng ating Panginoon. Pangalawa, hallelujah, sino po yung nakaranas, mga kapatid? Si Job, nawala lahat sa kanya, pero hindi siya bumitaw. Hallelujah. Ang sabi ni Job, mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos lang din ang magkuha. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya tayo, mga kapatid, kung tayo nakakaranas ng mga problema, mga pain, mga sakit, mga kapatid, hallelujah. Yung pain niya, mga kapatid, doon tayo kay Job. Nawala yung anak niya, kayamanan niya, kalusugan niya. Inakusahan pa siya sa kanyang kaibigan, mga kapatid. Nakagawa ka kasi ganito sa Panginoon. Paano siya naging steward, mga kapatid, sa gitna ng sakit na yun? Hindi yun, kung doon pa lang sa chapter 1, mga kapatid, sumuko na si Job, wala ng 48 o 58, mga kapatid, na chapter. Kaya nakita siya, tingnan mo, si Job, mga kapatid, naging example sa mga preacher. No? Hallelujah. Yung Job, mula chapter 1 to 42, mga kapatid, natingnan natin doon na lahat ng kayamanan, lahat ng nawala ni Job, mga kapatid, nabalik sa kanya at times 2 pa. Kaya sa atin, kung may nawala sa atin, mga kapatid, I believe na i-times 2 din yan ni Lord. Amen? Hallelujah. Praise God. Sa gitna ng sakit ni Job, mga kapatid, the Lord give and the Lord has taken away. Sabi niya, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Malakas lang pala yung boses ko, mga kapatid. Talagang lumalakas talaga yung boses ko, no? Praise God. Sorry na, madam. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ni Job, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Ang Diyos ang nagbigay. Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad naman akong babalik roon. Ang Diyos
Ang Panginoon nagbigay at ang Panginoon ang mag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord, mga kapatid. Naging steward siya. Naging steward siya, mga kapatid. Sa gitna ng sakit niya, mga kapatid, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Sa huli, mga kapatid, anong ginagawa? Nadubil yung pinalik ni Lord. Bakit? Because si Job, mga kapatid, faithful steward ka sa ating Panginoon. Anong makukuha natin doon na lesson? Faithful servant ka kung sa pin nag-worship ka pa rin sa Diyos. Hello? Nasa kalagitnaan tayo ng sakit. Nasa kalagitnaan tayo sa panghihina. Nasa kalagitnaan tayo na wala na tayong ganang manalangin. Nasa kalagitnaan tayo parang sukong-suko na tayo. Hindi ka matatawag na steward, mga kapatid, pagdating lang sa yung maganda lang yung tinanggap natin. Pero kung hindi tayo tatanggap ng pin, kasi ayaw nating mag-suffer, hindi tayo karapat-dapat na tawaging steward ni Lord. Faithful steward ang tawag sa isang tao kung sa pin nag-worship pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Bilang mananampalataya, ako, mga kapatid, hindi ko man alam, pero marami akong pinagdaanan, mga kapatid. Pero yan, sabi ko, Lord, hindi ako nakatingin dyan. Nakatingin ko sa hinanda mo sa akin. Amen? Marami, mga kapatid. Marami. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya naging tahimik lang ako. Pero every now and then, ang Diyos laging nagpapalakas sa akin. Praise God. Hallelujah. Tahimik lang tayo, mga kapatid, pero ang Diyos may ginagawa siya, mga kapatid. Sabi ko, magpuri ako sa Panginoon. Magpuri lang tayo sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Last na illustration, mga kapatid. The ultimate steward of pin, mga kapatid. Sa isip ninyo, sino, mga kapatid? The ultimate steward of pin, mga kapatid. Jesus Christ. Siya po ang naging ultimate. Kung sabihin nating ultimate, mga kapatid, talagang hallelujah, dahil sa kanyang mga latay, tayo po'y niligtas, tayo po'y pinagaling. Hallelujah. Ang pinya, mga kapatid, man of sorrow. Amen? Pinagtaksilan, nilatigo, pinako sa cross. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yun ang steward ng ating Panginoon. Amen? Anong ginawa niya, mga kapatid? Tinanggap niyang lahat ng sakit. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Tinanggap niya lahat ng sakit, mga kapatid. Amen? Pinagtaksilan. Sa kanyang 12 disciple, merong katulad ni Jonas, mga kapatid, na hindi siya tinawag na, hindi siya tunay na alagad ng Diyos. Pinagtaksilan, nilatigo, at pinakamasakit, pinako siya sa cross, mga kapatid. Yun ang ating Panginoon, mga kapatid. Yung the ultimate steward of pin, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito sa Isaiah chapter 53, mga kapatid, verse 3 to 5, ang sabi niya dito, siya'y hinamak. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you. Sa taong kapanglawan at binasa ng karamdaman at gaya ng isa ng pagkakublihan ng kanilang mukha sa mga tao
na siya'y hinamak at hindi natin hinalagasan, hinalagahan siya. Tunay ang kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Hallelujah. Dinala sa ating kapanglawan. Ayon may ating pinalagay siya hinampas. Praise God. Sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsa. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Sorry, Lord. Hallelujah. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Praise God. Hallelujah. Yan ang ating Diyos, mga kapatid. No? Hallelujah. Man of sorrow. Hallelujah. Kaya niyang ibigay ang kanyang buong buhay para sa atin. Kaya tayo, mga kapatid, kahit anumang sakit na naranasan natin, sabihin natin sa Diyos na, Lord, magpapakumbaba ako sa iyo, tanggapin ko kung anuman ang sakit na ito, dahil ang sakit na ito, meron kang itinuturo sa amin. Kulang pa to, Lord, kaysa naranasan mo. Kaya kung anuman ang ipaparanas mo sa akin, tanggapin ko. Turuan mo pa ako, durugin mo pa ako. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kung si Jesus, mga kapatid, nagtiis, kaya din natin tiisin. At yung pain natin, may eternal purpose, mga kapatid. Kaya kung gusto natin, magkaroon tayo ng eternal na purpose, ano yun? Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. Magpatuloy tayo. Tanggapin ang mga pag-uusig, tanggapin ang mga sakit. Amen? Hallelujah. Dahil tayo po, mga kapatid, ay isang steward ng ating Panginoon. Isa tayong steward ng ating Panginoon. Minsan doon yung kahirapan, hallelujah, kawalan, mga kapatid. Kailang, tuloy lang pa rin. Tuloy lang tayo, mga kapatid. Dahil ang Diyos naman ang nagbigay siya lang din ang magkuha. Kung anong meron sa atin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Steward of pain at hindi lang biktima. Kasi yung pain mo may purpose. Yung kahinaan natin may kapangyarihan ang ating Panginoon, mga kapatid, na nakatago doon. Kaya purihin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa buhay ng bawat isa, alam ko po, lahat tayo ngayon dito ay malalim na sa salita ng Diyos. Hindi ko pa man binasa yan, pero yung iba na memorize na, mga kapatid. Pero isang paalala sa atin na kahit pa nabasa natin, pero ang Diyos laging nagpapaalala sa atin, mga kapatid. Kaya nais lang ng Diyos na tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay magpatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. Conclusion po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Pagdating sa conclusion, hallelujah. Hallelujah. Sa conclusion, mga kapatid, meron akong ibibigay na yung binhi sa lupa, mga kapatid. Hallelujah. Para tumubo ang binhi na yun, kailangan mo nang mabaon sa dilim. Tama? At mamatay. Praise God. Masakit sa binhi yun, mga kapatid. Pero hindi siya mabaon at mawasak yung shell, hindi siya tutubo. Sino po ditong may mais or palay, mga kapatid? Hallelujah. Bago yan, mga kapatid, na tutubo, talagang mamatay muna yan. Minsan yung pin natin, hallelujah, yan din, mga kapatid, na kabaon. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang pagkabaon yan ni Lord sa atin, masakit. Medyo masakit talaga. Hallelujah. Madilim, pero doon pala tutubo yung bagong buhay or testimony na gagamitin niya, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa ating mga buhay, ako man din ay marami din akong testimony, mga kapatid, na tagumpayan ko sa buhay ko. Pero ang Diyos, talagang mas malakas ang Diyos kaysa mga problema dumadating sa aking mga buhay. Kaya hanggang ngayon nanatili tayo. Hallelujah. Dito po
sa devotional group. Salamat sa inyong lahat. Hallelujah. Buhay natin mga kapatid. Alam ko pong lahat tayo ay babad na sa salita ng Diyos. At lahat po tayo mga kapatid, alam ko pong alam na natin ang mga salita ng Diyos. Kaya kailangan lang natin, kahit alam natin, na magpatuloy tayo mga kapatid. Mayroong mga brokenness, totoo yan mga kapatid. Hallelujah. Sa buhay natin, marami pa tayong dadaanan. Pero lagi nating tandaan, na dadaanan lang po natin yan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay manalangin na. Hallelujah. At yan po ang salita ng Diyos sa buhay na ito. Sa buhay ng bawat isa. Alam ko po na lahat tayo nakakaranas ng pain, mga kapatid. Pero wag natin tambayan yun. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Habang lumalapit tayo sa ating Panginoon sa oras na ito, mga kapatid, manalangin po tayo. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga sakit na naranasan natin, mga kapatid. Hindi panahon ngayon, mga kapatid, na magpaandap-andap tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Panahon na ngayon, mga kapatid, na tayo po'y maging malakas. Kung malakas tayo dati, mas palakasin pa natin ngayon. Hallelujah. Dahil I believe, mga kapatid, na yung pain na pinagdaanan natin, meron tinuturo ang Diyos sa atin. Yung pain mo, yung pain ko, yung pain natin lahat, mayroong tinuro ang Diyos sa ating lahat. Kaya tanggapin natin. Sabihin natin sa Diyos na, your grace is sufficient for me, Lord. Tanggapin ko. Ano man ang mga maranasan pa namin. Hallelujah. Katulad tayo sa mga tao na ini-example niya, si Job pinagmamalaki. At pwede ka rin ipagmamalaki ni Satanas, kapatid. At kaya si Satanas, tanggalin mo lahat sa kanya. Titingnan ko kung pupurihin ka pa ba. Kung ilagay natin yung buhay natin kay Job, mga kapatid. Kahit nga, pamilya may mawala, mga kapatid, parang sinisisi na ang Panginoon. How about kay Job, mga kapatid? Lahat nawala sa kanya. May sakit pa siya naranasan. Anong ginagawa ni Job, mga kapatid? Ang ginagawa ni Job, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos din ang kukuha. Purihin ang Diyos. At nawa, mga kapatid, ganun din po tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa imong mga pulong, Ginoo. Hallelujah. Hindi ko man alam anong mga pain na pinagdaanan ng mga anak mo po, Lord. Financial man or pain physically. Your grace is sufficient, Panginoon. Salamat. Salamat sa oras na ito, Lord God, na patuloy mo kaming itinuturuan, pinapalakas. Salamat sa tanan na imong gibuhat diri ka namo, Lord. Bisan pa man ang prayer meeting, Lord, or devotional, padayon kami, Ginoo. Nagaduol diha kanimo, Lord, na padayon ang imong blessing. Namong madawat, O Lord God, kalakasan na mula sa iyo, Panginoon. I-bless mo po ang gawain ng devotional sa lahat ng mga pastors namin, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin, Lord. Ayon lamang sa inyong kalooban, O Lord God. At sa lahat pa ng mga kapatiran ko, Panginoon, gamitin mo po sa pinakamalawak, hallelujah, na platform, Panginoon, na maging daluyan nawa kami, Lord, ang pagpapala sa pamagitan ng inyong mga salita, Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa sakit, salamat sa processing, hallelujah, salamat, Lord. Salamat sa persecution, salamat sa lahat,
Hallelujah. Salamat din sa blessing, Panginoon. Kulang man ang aming pagpasalamat sa iyo, but Lord, thank you. Thank you, Panginoon. Hallelujah, na kahit kami, Lord, hindi man kami karapat-dapat, pero binigyan mo kami, Lord, ng pag-asa. Binigyan mo kami, Lord, ng pagkakataon na, hallelujah, magamit mo, Panginoon. Salamat sa buhay. Kahit sa ngayon, Lord, hindi aksidente na ginamit mo ako, Panginoon. Hindi ko man alam, but salamat, Panginoon, sa provision mo sa akin. Hallelujah na. Salamat sa lahat, O Lord God. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon pa man at ngayon hanggang magpakailanman, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng mga kapatiran ko na nandito po sa loob ng Google Meet o devotional, Lord. Patuloy ko pong idinadalangin sa iyo, Panginoon. Aming kapatid na Sister AG or Sister Aluna, patuloy mo po siyang i-bless, palakasin. Ikaw ang nakaalam, Lord, sa mga pinya na pinagdaanan, Panginoon. Patuloy mo po siyang i-bless. Patuloy mo siyang palakasin. Even kay Sister Alma Matungkal, Panginoon. Patuloy mo din siyang gamitin, Lord. Palakasin spiritually, Panginoon. Maging man kay Ma'am Chali Bagundol, Panginoon. Patuloy ka rin pong manguna sa kanyang buhay, O God. Kay Sister Christina Batata, Lord. Blessing upon blessing at patuloy ka po, Lord, magpala sa kanyang buhay, Panginoon. Maging man kay Sister Ima Habla, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang inyong anak na ito, Lord. Maging man kay Sister Hana Radasa, Lord, ikaw din po mag-provide sa kanyang pangangailangan, Panginoon. Maging man kay Sister Jing sa Yingga Kunol, Panginoon, patuloy mo siyang gamitin. Patuloy mo siya, Lord, na itago sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang mahayag sa kanyang buhay. Maging man sa aming Pastor Jimuel Amuyo, Lord God, ikaw din po mag-ingat sa kanyang buhay, Panginoon. Maging man sa kanyang ministry, Lord, na inyong ipinagkaloob, Panginoon. Maging man kay Sister Laila Alamada, Panginoon, patuloy din pong i-bless ang inyong anak na ito. Hallelujah. Maging man kay Brother Lance, patuloy mo din pong i-bless, Panginoon, ang kanyang trabaho, ang kanyang pag-school, Panginoon. I-provide mo, Panginoon, lalo na ang spiritual na kaalaman, O Lord Jesus. Hallelujah. Kay Sister Lydia Lumapas, Panginoon, patuloy mo po siyang gamitin. Patuloy mo din po siyang i-bless. Patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon, at i-provide mo sa kanya lahat ng kanyang pangangailangan. Maging man kay Sister Mary Jane Inardisido, Panginoon, patuloy mo din pong i-bless ang aming anak or ang inyong anak na ito, Lord. Salamat sa kanyang buhay, Lord, na nandoon ang kanyang pagkahumble na mga teachers, Panginoon. Hallelujah, salamat, Lord, na naging kabahagi din po sila, Panginoon, sa ministry dito, Lord, sa devotional. At salamat din sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya, Lord. Maging man kay Sister Shane, Marie, Panginoon, hallelujah, ikaw din po manguna sa kanyang buhay, Lord, sa aming mga youth, O Lord God. Ganon din po kay Sister Mary Jane Makabata, patuloy mo din siyang i-bless at patatagin, O Lord God. At maging man kay Sister Ruth, ang aming advisor, Panginoon, blessing upon blessing, kalakasan, Lord, na spiritual, ang inyong ipagkaloob sa kanya. Maging man kay Sister Tata Tabanaw, ikaw din po manguna sa kanyang buhay, Panginoon. At ganun din po, Lord, kay Sister Tita Sidino, O Lord God. Salamat, Panginoon. Hallelujah, na sa oras na ito, Lord, hindi ko man inaasahan. Hallelujah, na ako po inyong ginamit. Salamat, Lord. Salamat sa lahat sa pabor na ibinigay mo po sa akin. Hallelujah. Salamat sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, sa aming narinig na mga salita, Lord. Nawa, naging kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito, sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon at palakpakan natin. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah sa kanyang salita. At ibibigay ko po sa ating MC. God bless us all and good evening and good afternoon sa ating lahat, mga kapatid.